The ring with a record of 14 wins, 12 wins coming by way of knockout. Tonight making his first attempt at a world title. Ladies and gentlemen, here is the colorful and dangerous WBA Rolando Romero. His record stands at 61 wins, 7 losses, 2 draws, with 39 wins coming by way of knockout. Here is the icon of the sport and future Hall of Famer. Ladies and gentlemen, please welcome boxing's legendary and only 8-division champion of the world, introducing the one and only Manny Pacquiao. He get in that ring and he ain't up here, if he ain't all the way focused, bro, he gonna get beat by Manny Pacquiao. Yeah, if they gonna do it, he gonna get beat by Manny Pacquiao. Pacquiao won that. Yeah. I thought he won. Manny won 7-5. That was clearly a Manny win. That wasn't Pacquiao. That wasn't the bad. The way Manny looked, I think there's a lot of people want to see Manny back again. Oh, he looked scared as bro. Yeah, he felt something. But yeah, you know, that old man is strongest. That while I fight, when they start talking, that's when y'all get them. I'ma beat his ass for y'all talking. For real. Y'all better be quiet. I don't never gonna stop nothing. Get your hand out, he ain't ready for Tank. Any possibility that you would go back in the ring and fight someone like a Tank Davis? If he wants, then if he come up to 147, then we can fight. Like, I'm gonna go in there, you're gonna kill me or I'm gonna kill you. And when you lose that feeling, then you lose. Tank looking for the big bag, the Jake Paul, Pacquiao, something solar, and he's looking to, hey, I'll see you later. To prove, and yet he wants to continue to not only inspire, but prove to everyone and himself that he still has what it takes nearly a quarter of a century into his professional career at the best weight class in the sport. No matter if he beat Barrios, then I'm still going Pacquiao. Next for Rolly Romero, Manny Pacquiao. Does Pacquiao get through Barrios and get the WBC welterweight championship? None of that matters. I'll still fight him. What happened to that fight, Rolly? I want a Hall of Famer on my record. You know, at the age of 40, you become slow and it's kind of a challenge to myself that to prove something. Saying things like Pac-Man is back. All I can say that Pac-Man is back and the journey will continue. At this point of his career, Manny should go out fighting whoever he wants to fight. He deserves it. Yeah. He'll be a world champ for a long time. He's going to get some more champ. He'll get him on. He'll fight the biggest. I hear they want me to fight Pacquiao next. No. Oh. I'm not predicting the fight, but I will do my best to do the same with my last fight. What you really meant to say, man, that's a shit. He gonna really this boy up. I mean, send him back to the hood, knock him the out, change his life. He gonna see about 6 different Pacquiao in the ring that night. Can't write Manny completely off because he's Brady-esque to me. It's like what I said about Tom Brady falling off the cliff. I do think Tom Brady's in decline. But when you're falling from here, boy, you got a lot of room. So Pacquiao is falling from such heights that he's still better than most. He's a tall, lean guy, but he fights like a shorter guy, and he's there to be. To watch a 40-year-old man be victorious in that ring on that night, he is inspiration to many, including myself. I'm inspired right now. I'm just inspired to beat him up. One of the great performances in the history of not only this sport, but all of sport. Next for Rolly Romero, Manny Pacquiao. Does Pacquiao get through Barrios and get the WBC welterweight championship? None of that matters. I'll still fight him. What happened to that fight, Rolly? I want a Hall of Famer on my record. I don't pick my opponent. I don't, you know, I fight them all. He says you're his legacy fight. What? Rolando, he says you're his legacy fight. In terms of that fight, I don't hate it. I think the build-up will be great. Mario wasn't the most marketable guy in terms of doing interviews and selling the fight, but Rollies, dude, that guy can sell. He get in that ring and he ain't up here, if he ain't all the way focused, bro, he gonna get beat by Manny Pacquiao. Yeah, if they gonna do it, he gonna get beat by Manny Pacquiao. Pacquiao, knockout lang kuno daw ang aabutin sa makakalaban ngayon na si Rolando Romero. Kilala si Rolando Romero na mayroon din talagang lakas at diin ang mga suntok nito na pinapakawalan, na kung saan isa siya
sa mga boksingerong nagpahirap kay Gervonta Tank Davis. Bagamat hindi po mas pinagbibigyan ng pansin itong si Rolly Romero ang kanyang mga jab, ay ang matatalim naman ito ng mga hook ang talagang gumigiba sa kanyang mga nakakalaban. At ang mga ganitong klase na hook din talaga mga idol ang nagpahirap at nagpatulog dito sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao noon. Kaya sinasabi po ng ilang mga boxing analyst doon sa bansang Amerika na itong si Rolando Romero ang susunod na di umanong makapagpapatulog sa ating kababayan at tuluyang makapagpaparetiro sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ngayon mga idol, alam niyo po ba, maraming nababahala sa mga nagiging hakbang ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao ngayon dahil sa parabang limitado na ang kanya na namang pagsasanay na gagawin upang mapaghandaan ng gusto ang kanya ngayong paparating na mabigat na laban dito sa 147 pounds welterweight division na kung saan 3 buwan nga lang ay atin pumuling makikitang lumaban ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa mas batang kampyon. Sa nakaraan po kasing laban ni Pacquiao sa WBC welterweight world champion na si Mario Barrios ay sinabi ni Pacquiao na kulang kuno ang buwan ng kanyang pagsasanay para sa gayon ay paghandaan si Barrios. Pero dito sa pagkakataon po kasing ito mga idol, nababahala muli ang mga Pinoy dahil sa mukhang kukulangin muli ng panahon itong si Pacquiao para sa gayon nga ay mapaghandaan ang kanyang mabigat na laban sa matunog na pangalan na kanya kanong kakaharapin sa unang buwan ng taong 2026. O tama po kayo ng pagkakarinig mga idol, dahil sa buwan ng Enero sa susunod na taon ay muli na kunong lalaban si Pacquiao para harapin itong WBA welterweight world champion na si Rolando Rolly Romero. Si Romero po talaga ang napipsil na pwedeng makalaban ni Pacquiao nung mauwi sa tabla itong laban niya kay Mario Barrios. Ayon po sa mga lumabas na balita, ay nasa final na di umano na diskusyon at negosasyon ang magiging world title fight na ito. Isa ito sa mga gustong mangyari na laban ng ating pambansang kamao dahil sa mayroong pagkakataon na mabasag niya ang kanyang sariling legasiya. At yun na nga, ay ang maging pinakamatandang kampiyon dito sa 147 pounds welterweight division. At makakamit niya lamang ito sa pagtalo dito sa mas malaki at mas malakas na kampiyon na si Romero. Pero hindi po kasi biro ang kakayahan ng kampiyon na ito mga idol, na may malakas na hook at sobrang didiing mga patama. Kaya naman medyo mahihirapan din po talaga ang ating kababayan sa magiging laban ng ito. Lalo pa po't alam naman natin na hindi na ang prime na Manny Pacquiao ang lalaban, na mayroong mga limitadong paggalaw at ginagawa para maiwasan ang mga madidiing suntok ng kanyang kalaban. Hindi na ito yung Pacquiao na tumatalon sa magkakaibang anggulo para iwasan ang mga malalakas na suntok ng kanyang kalaban, na kung saan mas tinatamaan at mas madali na ring mapatamaan ang ating kababayan. Pero mas magiging madali na laban ito para kay Pacquiao dahil sa hindi nga mahilig bumato ng jab itong si Romero. Kaya naman hindi po magiging komplikado ang mga pagpasok nitong si Pacquiao sa depensa nitong si Rolly Romero, na siguradong magre-resulta ng isang kapanapanabik na laban dito sa pagitan ni Manny Pacquiao at Rolly Romero. Ngayon mga idol, ano sa tingin nyo? Sino kaya ang pwedeng makalaban ni Pacquiao sa kanyang pagbabalik sa boxing? Si Devin Haney ba? Si Rolando Romero? O ang mailap na si Floyd Mayweather Jr.? At bago po natin masaksihan ang pagbabalik na laban nitong si Pacquiao, ay may ihahain muna po ko na laban sa inyo. At dito na nga po, ay ang kauna-unahang pagdedepensa ni Pacquiao sa kanyang titulo, na kung saan ay ang kanya pong nakalaban ay itong si Jorge Julio. Sa round 1 pa lamang mga idol, ay maaga pong bumabato ng madidiin at kaliwang suntok itong si Pacquiao. Gusto agad itong si Pacquiao na makuha ang face ng kanilang laban sa pamamagitan ng maagang pagbabato ng malakas na suntok. Lumaligitik po sa katawan nitong si Jorge ang lakas ng bawat patama ng mga suntok nitong si Pacquiao, na naging dahilan mga idol kung bakit napunta kay Pacquiao ang round 1 ng laban. I can't imagine
anyone fouling me when I were fighting. That's just trying to get Pacquiao ready to be more protected this time, perhaps. Freddie says he would like for Pacquiao to learn the fouls yesterday. I wouldn't be surprised if Julio tries to do the same doggone thing. Thoroughly, and I think Pacquiao has already gotten some of Julio's left-hand counter. That many times me not like it one back, so this must be a real good kid. Big left hand by Pacquiao. Maybe biting off something more than you can chew, but Julio has a lot of knowledge and a lot of craft. When you come up to 122 from 118 and you get Manny Pacquiao in your third... Julio has got a concerned look on his face. Sometimes the first couple of punches might rock you, but then you taste the power and sort of get used to it, right, Bobby? Well, you know, there are times I countered by a nice left-hand counter by Julio. Oh, big left hand by Pacquiao. You can see what a big hitter Pacquiao wants to be. Throws every punch with aggression, so much more. Pacquiao with a body shot after missing with the wild. But if you get caught one of those and you're not looking, I'll tell you what, your legs come right out from under you. If you catch you looking, well... Whoa, keep up. And there's a low blow. So already an elbow and a low. Pacquiao. Put your head. Put your head. Aggressive intentions. Julio, a little bit more of a change-up artist, and holding his own now. Punch that hard as Pacquiao is. Takes a lot of energy to start those punches. Oh, that's a huge left-hand shot. And the right-hand shot. Don't knock down. Don't pull him down, man. As I'm saying. You see the case. You have to make those punches hit something. Body shot by Pacquiao. Julio seems a little bit flustered by Manny's power. And the first round comes to a close. Stomach, it hurts him. Come on, keep punching. Sa ikalawa ng round mga idol ay dito po magugulat ang lahat dahil sa pinabagsak nitong si Pacquiao, ang boksingerong hindi pa po nararanasang bumagsak sa laban at matalo sa pamamagitan ng knockout. Okay, Manny. Now here. I want you to use the jab a little bit more, okay? All right, that you gotta be smart. You know, make sure be first, okay? You hit him on the butt. Another straight left hand by Pacquiao. Thus the call of no knockdown when Julio went to the canvas. Now round two begins. And you heard Julio's corner saying, hit him in the belly. And down goes Julio. It was a perfect execution of what he was told in the corner. Double jab and throw the left hand. He did it. Look what we see. The kid listens. Hey, come to me. Bueno. No three knockdown rule in effect. I think Julio's gonna have trouble finishing this round. I really followed him with the left hand. Did it twice in a row. The second one, dropped Julio. This is some prospect, Bobby. To me, he's every bit as exciting as Prince Nassim Hamed. He really is. He can punch. He can take a punch. He's aggressive. He loves to fight. Okay. Look. Freddie Roach told him to go in behind the double jab. Trying to fight his way back. A little grabbing and holding might be the thing to do. Pacquiao's just getting ready to swing away again. And Bill Clancy's seen enough. Devastating second round TKO for Manny Pacquiao. What a comeback from the misfortune. Itinigil na ng referee ang laban dahil sa makikita na luray-luray na itong si Jorge Julio. Sa laban na ito ay hindi po pinagpawisan si Pacquiao pero nadurog ng husto ang kanyang kalaban. What a comeback from the misfortune of San Francisco. Ladies and gentlemen, referee Bill Clancy has to step in and call a halt to this bout. The official time, 1 minute, 9 seconds of round number 2. The winner by TKO victory and still the IBF Junior Featherweight Champion of the world, Manny the Destroyer Pacquiao. Ngayon mga idol, isunod naman po natin ang isa sa hindi malilimutang laban ni Pacquiao na kung saan po yung nakalaban ni Pacquiao ay ang isa sa pinakamalakas na kampiyon noon sa 147 welterweight division ng kanyang kaharapin, ang mas bata noong kampiyon at may hawak ng WBO o World Boxing Organization welterweight world title belt na si Jesse Vargas. Itong si Pacquiao ay nagbalik sa kanyang pagre-retiro dahil sa na-miss di umano niya ang boxing. At sa kanyang pagbabalik ay agad-agad po nitong sinagupa ang kampiyon na si Jesse Vargas. I'm happy to be back. I feel lonely and sad when you are thinking
you're not longer active with the sport of boxing. You know, I want to box, I want to continue because Sa laban na ito mga idol ay maraming naniniwala na hindi na kaya di umano nitong si Pacquiao makipagsabayan sa mas batang kalaban. Lalo't pat itong si Vargas ay nasa kanya na ngayong kapanahunan na kung saan ay nag-uumapaw ang kumpiyansa ng kampiyon na ito na kanya di umanong tatalunin lamang sa laban ang 8th Division World Champion na ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Let's come out victorious and to show that I'm the best in the welterweight division. What have you done to prepare for Manny? What have I done? What have we done? My team and I have prepared tremendously in a great way, and we look forward to performing well because that's what we work for. You know, and this November 5th, this Saturday night, tomorrow night, we're going to give the fans a great performance, and we plan to come out victorious. We worked hard for it, and we have no doubt that that will be the outcome. Walang kaalam-alam si Vargas na hindi pa rin nawawala ang bagsik nitong si Pacquiao. Kaya naman po yung mararanasan ng kampiyon na ito ang pagkatalo na hindi niya pa nararanasan sa kanyang talang buhay. Kaya naman huwag po natin patagalin pa at sabay-sabay po natin ngayong panoorin ang highlights ng kanilang buong naging sagupaan. Sa unang round mga idol ay medyo po nagiging maingat ang ating kababayan na si Pacquiao. Dahil sa aminado itong si Pacquiao na malakas din itong kanyang kalaban. Kaya naman binabasa at kinakapapa ng ating kababayan ang lakas at diskarte ng kanyang kalaban sa pagbato ng suntok. Sa pangalawang round mga idol ay medyo bumibitaw na ng matinding suntok si Pacquiao. Gusto ni Manny Pacquiao na makakuha ang round 2. Kaya lamang kasi ay desidido ang kampiyon na si Jesse Vargas na makakuha ang face ng laban. Pero hindi niya inaasahan ang mangyayari dahil sa lalagapak pala ang kanyang puwetan sa lakas ng suntok na pinakawalan nitong si Manny Pacquiao. Sa pangatlong round mga idol ay animoy hindi bumagsak ang kampiyon na si Jesse Vargas dahil sa parabang siya pa ang naging mas agresibong boksingero sa round na ito na nagpapakawala ng mga madiding suntok sa ating kababayan. Di naman hinaayaan ni Pacquiao na mangyari ito. Kaya naman malalakas sa suntok din po ang pinakawala ni Pacquiao kung saan nga ay nagsimula ng maglaro ang ating kababayan.
Sa round 4 mga idol ay hati na ang naging scorecards ng dalawa dahil sa parehas po kasi silang dalawang nakapagpapatama ng malalakas sa suntok. Pero ang round na ito ay binigay po kay Jesse Vargas mga idol dahil sa may isang kanang malakas sa suntok na naipatama itong si Jesse Vargas sa mukha ng ating kababayan. Sa round 5 mga idol ay punong-puno na ng aksyon ng laban na kung saan nga po ay nakikipagbunuan na si Pacquiao sa kanyang kalaban. Hindi naman basta-basta nagpapadaig itong si Jesse Vargas dahil sa agad-agad po kasi itong bumabato ng maraming suntok sa tuwing pumapasok na sa kanyang depensa ang ating kababayan. Sa round 6 mga idol ay naging maingat na si Pacquiao sa pagpasok sa depensa ni Vargas. Napag-alaman na po kasi ni Pacquiao na medyo malakas din talaga ang mga suntok nitong si Jesse Vargas na nagagawa siyang mayanig kung saan ay nawawala ang kanyang balanse. Kitang-kita po dito kay Jesse Vargas ang style nitong si Juan Manuel Marquez na kanya lang naman pong pinaggayahan na estilo para talunin ang ating pambato. Sa round 7 mga idol ay minungkahi na po ni Coach Boboy Fernandez na hindi dapat matakot si Pacquiao sa pagpasok sa depensa nitong si Vargas sapagkat hindi nga naman daw ito isang counter puncher katulad nitong si Juan Manuel Marquez kung saan ay gumaganti nga lang naman daw ito ng suntok sa tuwing kanyang nararamdaman ang pagpasok ni Pacquiao sa kanyang depensa. Kaya naman ay nagsimula muli ang bagyo mula sa ating pambansang kamao.
Sa round 8 mga idol ay bahagya na pong sumasara ang kanang mata nitong si Jesse Vargas sa diin ng mga patama ni Manny Pacquiao. Hindi na mabasa-basa ni Vargas ang lokasyon ng mga pinanggagalingan ng mga suntok nitong ating kababayan. Kaya naman ay bara-bara na ang Jesse Vargas sa round na ito na sumusuntok na lamang sa hangin. Ito'y dahil sa pabago-bago ang estilo na ginagawa ni Manny Pacquiao. Sa round 9 mga idol ay dahil nga sa hindi natural ang estilo nitong si Vargas na ginamit sa laban na ito, ay kaya naman lubos na nahihirapan siyang makipagsabayan kay Pacquiao. Inakala ni Vargas na sasapat ang estilo nitong si Dinamita Marquez para pahirapan itong si Pacquiao. Pero hindi po umiepektibo ang estilong ito na naging dahilan kung bakit hindi po magawang makatama na ni Jesse Vargas sa malikot na si Manny Pacquiao. Sa round 10 ay gustong-gusto ni Vargas na mag-deliver ng pressure. Kaya lamang ay hindi malaman-laman itong si Vargas sa kung paano niya nga ba ito maisasagawa. Dahil sa hindi kasi basta-basta nagpapadikta na lamang sa laban ng ating kababayan na si Manny Pacquiao. Kaya naman po sa laban na ito ay nagmistulang bata na si Jesse Vargas na sumusuntok ng wala sa anggulo. Sa round 11 mga idol ay hindi na alam ni Jesse Vargas sa kung paano niya nga ba pupuruhan itong si Pacquiao. Makikita po sa naging laban na ito mga idol ang agwat ng kanilang mga kakayahan na kung saan ay mas napupuruhan ni Pacquiao ang mas batang kampiyon na si Jesse Vargas.
Inakala ni Vargas na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao, kung saan nga po ay nauuna pa nga po itong kumaway sa mga fans na para bang gusto niyang iparating na naniniwala siya na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao. Pero katulad nga ng inaasahan mga idol, ay dahil nga sa mas maraming naipatamang malalakas sa suntok itong si Pacquiao, ay kaya naman siya ang nanaig sa laban at nag-uwi ng WBO welterweight world title belt.